asong gala na yun? Kailan malalim na ang gabi tsaka pa umalulong? Ay, nakakakilabot naman. Nagising tuloy ako sa kanyang paggalulong. 10 oras pa naman ng gabi. Nag-iisa pa naman ako rito sa bahay ngayon. Dahil nakipaglamay ang asawa ko sa burol ng pinsan niya sa kabilang bayan. Isa pa, parita may kumagalang aswang dito sa aming barangay. At malayo-layo pa naman tong bahay namin sa ibang kabahayan. Parang may nagbukas ang pinto sa likuran ng bahay namin. Tingnan ko nga. Baka may magnanakaw na nakapasok sa kusina. Halika. May sumunggab sa akin. Malas mo. Mamamatay ka ngayong gabi. Sino ka? Sino kung maitim at mabalahibo ang buong katawan na pumasok dito sa bahay namin? At may mga pangil. Aswang ka? Tama ka. Aswang nga ako. Aswang napapatay sa'yo. Ano ba? Bitiwan mo ako! Hindi ka makakaulapos sa mga kamay ko. Sasakmalin ko ang leeg mo. Wag! Yan ang ginawa ko sa ibang naging biktima. Wawawakin ko ang dibdib mo. Uutin ko ang mga laman loob mo. Papatayin kita! Grabe! May kabarangay na naman yung parang binatay kagabi. Oo, ang wak-wakan din. Sunod kaya tayo. Nakatakot. Hindi na rin kasabay. Wala pa yung lamang loob. Ako mga anak ko. Bakit ako natin lumipat? Yun nga ang iimbestigahan namin ng mga kasama kong pulis. Dahil may pinatay na rin noong mga nakaraang araw sa ganung paraan. Tumahan lang ako sa umpukan ninyong mga kapitbahay ko para bigyan ko kayo ng babala. Mag-ingat kayo. Dahil baka may gumagalang baliw na mamamatay tao rito sa lugar natin. Baliw lamang ang pwedeng pumatay. Magwawakwak ng dibdib at magnanakaw ng mga laman loob ng kanyang mga biktima. Isda! Bili na kayo ng isda! Uy! Saktong dating mo, Aling Dorang. Kahit hindi na ako dumaan sa palengke, may uuwi na akong ulam. Sarhento, bibili ka ba ng isda? Oo naman. Talagang bibili ako sa'yo, Aling Dorang. Hindi lang dahil naawa ako sa'yo dahil may kapansanan ka na. Pilantog ka na, pero naglalakad ka sa kalye para makapaghanap buhay. Bibili ako sa'yo dahil kakaiba ang mga isdang tinitinda mo. Natikman ko na. May itim pero kakaibang linamnam. Alam mo, oo nga, karne. Kaya, mas masarap pa sa karne. Di ba? Tsaka mura pa. Totoo. Saan ba galing ang mga isdang laman niyang timba mo, Aling Dorang? Ay, hindi ko rin alam kung saan nahuhuli ang mga isdang tinitinda ko, Sargento. Pinapakyaw ko lang mga to sa kakilala kong mangingisda. Tapos, saka ko binibenta. Sige, Aling Dorang. At may asikasuhin pa kaming trabaho ng mga kasama kong pulis. Pagbilan mo na ako ng isdang itim. 5 ang bibilin ko. Ako rin po. Ako din na rin, Dora. Bibili rin ako. Naya ko rin po. Kumita ka na naman, Dorang. Paano mo namang nalamang kumita na naman ako sa pagbebenta ng isda, Inang? Nakangiti ka pagdating mo rito sa bahay eh. At ayan, nagbibilang ka ng pera.
Akala ko naman nakita mong walang laman ng timba na madalas kong bitbitin kapag nagtitinda ako ng mga isda. Ang mga isdang itinitinda mo, hanggang ngayon hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga yun. Dahil may araw na aalis ka ng bahay sa 10 oras ng gabi at pagbalik mo may dala ka ng mga isdang itim. Mga isda na naririnig kong sinasabi ng ibang nakakabili sa'yo na kakaiba raw ang sarap at linamnam. Pero ayaw mo namang ulamin natin. Saan ba talaga galing ang mga isdang itim na yon, ha? Naku, ayang ka na naman, inang. Sabi ko naman sa'yo, wag mo nang uriratin kung saan galing ang mga isdang tinitinda ko. Ang importante, kahit matagal nang wala si Tatang at matagal na rin akong biyuda, may pinagkakitaan ako kahit papano. May ikinabubuhay tayo. Ayaw mo namang tulungan kita sa paghahanap buhay. Kayang-kaya ko naman magtinda ng isda. At ayaw mo ring tulungan ka ng anak mong si Noel. Binata na yun ah. Hindi ko naman inampun si Noel para siya ang pagtrabahuhin para sa atin, inang. Kaya halos walang ginawa ang isang yun sa maghapon, kundi matulog. Isa pa, talagang hindi ko siya pinapalabas ng bahay dahil sa kakaibang itsura niya. Yun nga ang ipinagtataka ko sa'yo. Sukat umampon ka ng gaya ni Noel na maitim at mabalahibo ang buong katawan. At tinubuan pa ng mga pangil. Kung hindi ko inampun si Noel, malamang patay na siya. Dahil sanggol pa siya nang mapulot ko sa gubat. Malamang itinapon siya ng sarili niyang ina dahil sa nakakatakot na itsura niya. Ganitong may pera na ako, inang. Ay nako, mamalengke ka na ng may ulam natin. Etong pambili mo. Ang laking halaga naman ito. Ubusin mo yan, ha, inang? Dahil sigurado namang di magtatagal, kikita ulit ako ng malaki sa pagbibenta ng mga isda. Ng mga isdang itim. Emilio? Oh. Bakit bigla ka natigilan, Eva? Nakasalubong natin si Dorang. Ano naman kung nakasalubong natin ang babaeng yon? Alam mong malaki ang galit niya sa pamilya natin eh. Lalo na sa'yo. Alam mo, kung tutusin wala naman siyang dapat ikagalit sa atin. Kahit nasa kabila siya ng kalye, nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa atin. Huwag mo na lang siyang pansinin. Malayo-layo na siya pero nakalinga pa rin sa atin. Alam mo, kahit gaano kalaki ang galit niya sa atin, wala kang dapat ikatakot sa kanya. Kasi baka kung anong gawin niya sa atin eh. Ano naman ang magagawa laban sa atin ng gaya ni Dorang? Na babaeng payat, pilantod pa. Kung inaakala ng pamilya ni Emilio at Eva na wala akong magagawa laban sa kanila, Noel, nagkakamali sila. Ina. Sabi ko na nga sa'yo, anak, malaki ang kasalanan sa atin ng pamilya nila. Kaya nga gaya mo, ina. Galit rin ako sa mga taong mula pa sa pagkabata ko ay ikinakwento mo na sa akin. Kaya nga sa sobrang ngit-ngit ko sa kanila, kaya nag-aral ako ng karunungang itim. Itim ng kulam na unti-unti ko nang napapakinabangan sa aking paghihigante. Kailan ka maghihiganti sa mga taong may malaking kasalanan sa atin, ina? Malapit na, anak. Dahil binata ka na. Kung wala akong magagawang perwisyo sa pamilya nila Eva at Emilio, dahil babae ako, payat at pilantod, hindi ikaw na anak ko. Dahil kahit maitim at mabalahibo ang buong katawan mo, may kakaiba kang lakas. Hindi ordinaryong tao. Ilang beses mo na yung napatunayan. At ilang beses kong patutunayan kahit kanino ang kakaibang lakas at pagkatao ko, ina. Mag-utos ka lang.
Talagang uutusan kita ngayon. Ganap ka ng binata, Noel. Mag-utos ka lang, ina. At sa lahat ng oras nasa likod mo ko, narito akong anak mo na isang aswang. Yan! Yan, sige! Yan, diyan ka! Ay, ano ba naman yan? Ha? Ay, makatok. Sandali lang. Ay, sino naman kaya itong 10 oras ng gabi kumakatok pa? Naistorbo tuloy yung paglalaro ko ng game sa cellphone ko. Oh. Wala namang tao rito sa labas ng bahay, ah. Bira. Sinong kumatok? Hoy. May gumalaw sa likod ng puno sa harap ng bahay. Malamang isa sa mga katropa ko to na gusto mang good time sa akin. Hoy! Kung sino ka man nasa likod ng puno, lumabas ka na riyan. Sino ka ba, ha? Ako. Ano tong lumabas sa likod ng puno? Isang lalaking may itim at babalahibo ang buong hubad na katawan. At may mahahabang pangil pa. Aswang! Oo. Tama ka. Isa akong aswang. Aswang na papatay sa'yo! Boyong? Boyong, bakit parang narinig ko sumigaw ka kanina? Nasaan ka ba? Bakit gating gabi na kasi bukas pa tong pinto sa harap ng bahay? Boyong, nasaan ka ba? Huh? Diyos ko! Ang kapatid ko! Nakahandusay sa harap ng bahay! Wakwak ang dibdib at patay na siya! Ah! Boyong. Eva, malagim ang pagkamatay ng kapatid mo. At kakilakilabot. Wakwak ang dibdib niya. At nawawala ang mga laman loob niya na parang inatake siya ng mabangis na hayop. Emilio, gaya ng pangako ko sa iyo mao naming mga magulang, hindi ko pinabayaan ang bunsong kapatid ko. Kaya nang makasal tayo, isinama ko na siya sa atin. Bakit nangyari sa kanya to? Bakit? Tana, Eva, Tana. Mabait ang bayaw ko. Wala tayong alam na kaaway niya. Hindi siya mamamatay kung walang pumatay sa kanya. Eva. Bakit ka napailing? Ayokong isipin ang... Ang ano, Emilio? Natatandaan ko, halos 20 taon nang nakakaraan. Nung mahigit 1 taon na tayong kasal. At kabuanan mo na yon sa iyong pagbubuntis. Ikaw, Emilio. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Hindi ko mapapatay ang asawa mo, Dorang, kung hindi siya isang aswang. Kahit pa totoong aswang ang asawa ko, hindi mo siya dapat pinatay. Kung hindi ko siya pinatay, nabiktima sana niya ang asawa ko nagdadanang tao. Natirangka niyang biktimahin. Kahit anong sabihin mo, wala kang karapatang utangin ang buhay ng asawa ko. Ipinagtanggol ko lamang ang asawa ko. Sana maintindihan at mapatawad mo ko. Hindi kita mapapatawad, Emilio. Pagbabayaran mo at ng buong pamilya niyo ang pagkamatay ng asawa ko.
Dorang! Magbabayad ng mahal ang buong pamilya niyo! Isinusumpa ko! Eva, hanggang ngayon, hindi nabuburo sa isip ko ang banta ni Dorang sa akin noon. Emilio, huwag mong sabihin. Hindi ako nakakasiguro. Pero hindi kaya sa pagkamatay ng kapatid mo ay may kinalaman ang sumpa ni Dorang sa pamilya natin. Pinahanga mo ko, Noel. Sinunod ko lamang ang utos mo sa akin, ina. Hindi ka nagkamali, anak. Isa sa pamilyang may malaking atraso sa atin ang pinatay mo. Hindi maaaring hindi ako sumunod sa iyong utos. Dapat lang. Ikaw ang ina ko. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kahit hindi ako ang tunay mong ina. At hindi ako nagsilang sa'yo. Kung hindi kita inampon, malamang patay ka na. Kinain ka na ng mga hayop gubat kung saan kita napulot. Kaya nga, ina, sa laki ng utang na loob ko sa'yo, gumanti ako sa pamilyang may malaking kasalanan sa atin. Oo. Gaya nga ng sabi ko sa'yo. Dahil sa pamilya ng napatay mo, kaya namatay ang asawa ko. At kaya naging dispalinghado ang itsura mo. At kaya nagkaroon ako ng kapansanan sa kaliwa kong paa. Ipinakulam nila tayo. Ipinakulam, Noel. Kaya naging maitim at mabalahibo ang buong katawan mo. Kaya ka tinubuan ng mga pangil. At kaya ka naging aswang noong bata ka pa. May mga tao palang may kasalanan. Kaya naging dispalinghado ang itsura ko. At kaya ako naging isang aswang. Buti na lamang. Matapos akong makulam, natuto rin ako ng pagkukulam at ng karunungang itim. Kaya may kinabubuhay tayo. At kaya unti-unti tayong nakakapagiganti. Malulubos ang paghihiganti mo, ina. Sinisiguro ko yan sa'yo. Noel. Lahat ng taong iutos mong patayin ko ay mamamatay. Lahat sila papatayin ko. Nagsisimula na ang ating paghihiganti, Noel. Hindi magtatagal. Wala nang matitirang buhay sa pamilyang mortal nating kaaway. Wala na! Wala na! Natutuwa ka, Dorang. Ikinatutuwa mo ang pagkamatay ng iyong kapwa? Inang. Matapos kong ipaalam sa'yo ang nabalitaan kong pagkamatay ng isang kabarangay natin, napangiti ka pa't natuwa? Alam niyong may malaking kasalanan sa akin ang pamilyang namatayan, Inang. Kahit na, hindi mo dapat ikatuwa ang pagkamatay ng iyong kapwa, Dorang. Huwag nga kayong makialam. Magulang mo ko. Kahit kayo pa ang ina ko, huwag niyo akong pakialaman. Walang pakialam sa akin ang kahit sino. Kahit gaano kasama ang isipin at gawin ko. Eva, tanggapin mo na maluwag sa loob mo ang pagkamatay ng kapatid mo. Nailibing na siya. Emilio, naisip ko lang, malamang tama ang hinala mo. Ang biglaan at kakilakilabot na pagkamatay ng kapatid ko ay pwedeng bahagi ng sumpa sa'yo ni Dorang. Si Dorang? Oo,
At pwedeng siya rin ang dahilan. Ang may kagagawan kaya nawala ang ating anak ilang araw matapos ko siyang isilang. Wala tayong katibayan sa paratang mong yan kay Dorang. Pero siya lamang ang alam kong may malaking galit sa pamilya natin. Pero paano nangyaring si Dorang ang dumukot sa ating anak? Ang alam ko, sila lamang ng kanyang ina ang magkasama sa kanilang tinitiran sa kaingin. Anong malay natin kung itinago niya kung saan ang ating anak? O pinatay na niya ang anak natin na may pulang balat sa kanang braso? Eva. Malakas ang suspetsya ko, Emilio, sa pagkawala ng anak natin at sa pagkamatay ng kapatid ko. May kinalaman si Dorang. Aripo, Tenet, Abain. Ina. Noel. Gaya ng dati, Ina. Matapos kang umusal ng orasyon, unti-unting nagbago ang mga piraso ng laman loob ng tao na nasa timba. Naging mga isda. Mga isdang itim. At tayo lamang ang nakakaalam niya, Noel. Dahil bago ako magsagawa ng ritual at orasyon bilang mangkukulam, sinisiguro ko munang tayong dalawa lamang ang narito sa gubat. Kaya walang ibang nakakaalam, Ina. Walang ibang nakakaalam na ang mga laman loob ng tao na galing sa mga taong nagiging biktima ko bilang aswang ay nagiging mga isdang itim na kinakain din ng mga tao. Dahil kakaiba ang sarap at linamnam ng mga isdang itim, anak. Kakaiba at walang kasing sarap at linamnam ang mga isdang itim na laman loob ng tao. Bakit ka napailing, Emilio? Sargento, hindi ako naniniwala na adik ang pumatay sa bayaw ko. Bihira naman dito sa barangay natin na sugapa sa mga bawal na gamot, di ba? Pwedeng dayo o taga-ibang lugar ang pumatay sa kapatid ni Eva. Pero kasi iba ang hinala ko, Sargento eh. Eva? Anong? Eva, saka na natin ipaalam kay Sargento ang suspetsya natin. Bakit hindi nyo pa ngayon sabihin sa akin? Kasi Sargento, wala pa kaming sapat na ebidensya. Kaya ako naparito sa bahay niyong mag-asawa. Umaasa akong makakatulong kayo sa aking pag-iimbestiga. Naiintindihan ka naman namin, Sargento. Makipagkooperasyon sana kayo sa akin para sa madaling ikalulutas ng kaso ng pagkapatay sa isa ninyong kapamilya. Hayaan niyo, Sargento. Oras na may nalaman kaming kahit maliit na pruweba lang sa pumatay sa bayaw ko, ipapaalam kaagad namin sa inyo. Salamat, Emilio. Mas maniniwala ako sa inyong mag-asawa. Mas makatotohanan ang sinasabi nyo kesa sa naririnig ko sa ibang kabarangay natin. Bakit? Ano bang sinasabi ng ibang tao, Sargento? Eva, komo nang matagpuan ang bangkay ng kapatid mo, wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang kanyang mga laman loob. Pinatay daw siya ng aswang. Ano? Aswang? Ano ba naman yan? Sa akin, kung maglakad, nakala mo lubak-lubak. Ay, naku, pilantod ka kasi. Pilantod! Mga walang hiya kayo. Parang hindi ko kayo kabarangay kung laitin niyo ako, ah.
Kung ayaw mong malait, huwag ka na maglakad sa kalye kasi nakakahiya. Para hindi ka mahirapan, palitan mo kaliwang paa mo ng paa ng baboy o baka. Kami pa yung Oh, di ba? Oo naman. papaawa siguro. Mahahayop na yun. Pagbabayaran nila ang mga panlalait nila sa akin. Pagbabayaran nila ng mahal. Ganon, Noel. Nilait ako ng mga istambay sa isang tindahan. Nilait nila ako mula paa hanggang ulo. Huwag kang mag-alala, Ina. Igaganti kita. Yan talaga ang gusto kong gawin mo, anak. Kaya nagsumbong ako sa'yo. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan laban sa mga taong nanglalait sa akin. Ipaghiganti mo ang iyong ina. Ipaghiganti mo ako! Noel, Lola, saan ka pupunta? wala, Lola. Narinig ko ang pag-uusap niyo ng anak ko. Igaganti mo raw siya sa mga kabarangay nating nanlait sa kanya. Sundin ko man ang utos sa akin ni Ina. Katungkulan ko yun bilang anak niya. Noel, wag. Huwag mong sundin ang anak ko. Pasensya na, Lola. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ako papayag na maagrabyado si Ina. Noel! Bumalik ka rito, Noel! Dorang, huwag mong turuan maging bayolente naman si Noel. Alam ko ang ginagawa ko, Inang. Ay, kapag sinunod ng ampon mo ang utos mong iganti ka niya sa mga kabarangay nating nanlait sa'yo, baka naman mapahamak siya. Hindi mapapahamak si Noel. Huwag mong isubo sa gulo ang ampon mo. Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin, Inang. At huwag mo nang ituloy ang balak mong paghihiganti sa pamilya ni na Eva at Milyo. Inang, ano man ang gawin ko, huwag mo kong pakialaman. Dorang! Huwag na huwag kung ayaw mo mag-away tayo. O, inom na lang inom. Hoy! Ano naman kayo? Hingi pa ako niyan! Teka, umubusin yung pulutan, oy. Uy! Ayusin mo! Inom yan, ha? Pare! Alam nyo, kayo na ba napapansin, ha? Inom ka ng inom, hindi ka man lang nag-aambag. Oo nga. Ano yun? Mga standby! Uy! Ano? Piliin mo ka sa likod ng puno! Takbo na! Takbo! Mga duwag! Kahit saan kayo magsuot, susundan ko kayo! Wawakwakin ko ang mga katawan ninyo! Lalamunin ko ang mga laman loob ninyo! Papatayin ko kayong lahat! Ano yun? Bakit kaya parang may narinig akong sigawan sa di kalayuan? Ha? May mga taong nagkakagulo sakaling madaraanan itong motorsiklo ko.
Baka may away. Mga kabarangay! Anong problema? Bakit kayo nagtatakbuhan? Beswang! Beswang! Nakauban siya! Hindi ba siya rito? Nakatakot! Mamamatay tayo lahat dito! Rito! Huwag kayong matakot! Mga tambay! Harapin niyo ako! Hoy! Tigil! Tumigil ka! Itaas mo ang iyong mga kamay! Papatayin ko kayo! Kapag inatake mo ang mga kabarangay ko, madidisgrasya ka! Papatayin ko kayong lahat! Bago mo matake ang mga kabarangay ko, papupuntahan na kita! Ano, Emilio? May mga kabarangay tayong inatake ng aswang? Oo, Eva. Yun ang nabalitaan ko kaninang umaga pag-uwi ko. Kung ganun, ibig sabihin totoo nga. Yun ang aalamin ko. Kaya bala kong kausapin si Dorang. Si Dorang? Oo. Baka may kinalaman siya sa mga kakilakilabot na nangyayari sa ating barangay. Pero malaki yung galit niya sa atin. Alam ko. Pero hindi dahilan yun para magsabog siya ng lagim. Paano makakapagpasabog ng lagim si Dorang? Alam mo, balita ko may mga kakilala siyang kampo ng kadiliman. Baka lumapit at nakipagsabuatan siya sa mangkukulam para makapamerwisyo dito sa atin. Emilio, wag na. Wag mo nang kausapin si Dorang. Kung hindi ko siya kakausapin, paano matatapos sa mga kakilakilabot na nangyayari dito sa lugar natin? Ang pagkamatay ng ilang taga rito, na natatagpo ang wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob, at ang paglitaw dito ng aswang. Kung totoong nakipagsabuatan si Dorang sa mga kampo ng dilim, baka mapahamak ka. Bakit ka napangiti, Noel? Bago ako nagbalik dito sa kaingin natin, binaril ako ng pulis. Ha? Binaril ka ng pulis? Oo. At tinamaan ako ng bala sa kanang braso. Kaya hindi ko naatake ang mga standby na nanlait sa iyo. At kaya tinakasan ko ang pulis. Wala ka namang sugat sa kanang braso mo. May sugat ako kanina, malapit sa pulang balat sa braso ko. Pero nawala ang sugat bago pa ako makabalik dito sa kaingin. Walang anumang sandata na maaaring makaperwisyo o makamatay sa iyo, Noel. Bakit, Ina? Ayokong maulit sa iyong pagkamatay ng asawa ko. Kaya ginamit ko ang ultimatum na kapangyarihan ko bilang mangkukulam. Nagsagawa ako ng ritual at orasyon para ang anumang maging sugat mo ay maghilom at hindi makapinsala sa'yo. Wala akong kamatayan, Ina. Ako lamang ang nakakaalam ng kahinaan mo, Noel. Ako lamang. Ngayong malaman kong walang sandatang makakapatay sa akin, wala na akong sisinuhin. At lalo akong magsasabog ng lagim sa mga tao. Tama, Noel. Lalo kang pumatay. Mas marami ang maging biktima mo. Mas maraming lamang loob ng tao ang magagawa kong isdang itim.
umiiyak, Eva? Kabisado kita, Emilio. Kapag may ginusto kang gawin, ginagawa mo. Yun ba ang dahilan kung bakit ka umiiyak? Gusto mong kausapin si Dorang at alam kong gagawin mo yun kahit pinigilan kita. Huwag kang umiyak. May aalis mo ba sa akin ang hindi mabahala para sa kaligtasan mo? Hindi ko nakakausapin si Dorang. Hindi na. Para hindi ka na nababahala. Emilio, ikaw rin ang inaalala ko. Ayokong maulit sa'yo yung malagim na nangyari sa kapatid ko. Kakausapin ko na lang yung pulis na may hawak sa kaso. Kung ano ng development sa pag-iimbestiga niya sa pagkamatay ng kapatid mo. Kung totoo ang hinala ng ibang kabarangay ko, na sa gubat naglulungga ang aswang na muntik nang umatake sa kanila noong nakaraang gabi, baka makaharap ko uli ang aswang dito sa bukana ng gubat. Kaya bago ako nagpatrolya rito, nagdala ako ng mahabang armas. May gumalaw sa likod ng puno sa di kalayuan. Hangal na pulis. Ang lalaking maitim at mabalahibo ang buong katawan. At may mga pangil. Lumabas siya sa likod ng puno. Gaganti ako sa pagbaril mo sa akin. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi mo ko matatakot sa sandata mo. Aswang! Oo, aswang na ako. Balitang marami ka nang naging biktima. Idadamay kita ngayon sa mga naging biktima ko. Sasakmalin ko rin ang katawan mo. Tutukutin ko rin ang mga laman loob mo. Huwag mo akong atakihin! Papatayin na kita. Bago mo ako mapatay, pauulanan ko ng mga bala ang katawan mo! Kitang-kita ko, bago ako maatake ng aswang, nahagip ng mga bala ang katawan niya. At pagbagsak ng sugat ang katawan niya sa lupa, hindi na siya kumilos. Napatay ko rin ang aswang. Patay na ang aswang! Mga bala ng Armalite lang palang tatapos sa buhay ng aswang matapos mahagip ng mga tingga ang katawan niya. Sugatang bumulagta siya sa lupa at hindi na kumilos. Tatawagan ko na ang mga kasama kong pulis para makuha na ng ambulansya ang bangkay ng aswang na narito sa bukana ng gubat.
Anong nangyayari? Totoo ba itong nakikita ko? Ang mga sugat sa katawan ng nakahandusay na aswang unti-unting naghihilom. At dumilat ang aswang. Hangal na pulis. Bumabangon? Hindi mo ko mapapatay. Buhay pa siya? Hindi ko na patatagalin ang buhay mo. Bago mo pa ako mapaputukan ulit, sasakmalin ko na ang leeg mo. Wawakwakin ko na ang dibdib mo. Tutuutin ko na ang mga laman loob mo. Wag! Wag! Papatayin na kita. Magaling, Noel. Napatay mo ang pulis na nagtangkang pumatay sa'yo. At nakapag-uwi uli ako ng mga laman loob na magagawa mong isdang itim, ina. Mas matutuwa ako kapag ang pamilya ni Emilio at Eva ang nabiktima mo. Iyon ang susunod na aasikasuhin ko, ina. Pangako ko sa'yo. Alam kong matutupad mo ang pangako mo, anak. Makakapaghiganti ka. Mapapatay mo ang buong pamilya ni na Eva at Emilio. Hindi magtatagal at mapapatay mo na ang lahat ng ating mga kaaway. Sandali lang, Noel. Lola. Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Dorang kagabi. Kaya pag-alis mo ng bahay, sinundan kita. Parang alam ko na ang sasabihin mo, Lola. Muli akong nakikiusap sa iyo, Noel. Huwag mong konsintihin. Huwag mong sundin ang mga kamaliang gustong mangyari ng anak ko. Nakapangako na ako kay ina. Huwag mong tuparin ang pangako mo sa kanya. Inaasahan na niyang tutulungan ko siya sa paghihiganti sa pamilyang kinamumuhian niya. Huwag! Noel, huwag mong gagawin yun. Dinaramdam ko, Lola. Dinaramdam ko rin. Anong ibig mong sabihin, Lola? Kapag ipinagpatuloy niyo ni Dorang ang paggawa ng masama sa ibang tao, ako mismo ang magsusuplong sa inyo sa mga pulis. Inang! Ha? Dorang? Saan ka pupunta? Wala. Aalis ka nang walang paalam. Ipapahamak mo ko. Magsusuplong ka sa mga pulis, hindi ba? Anak,
Kung ayaw mong makinig sa akin, ang mga kinauukulan ang pipigil sa masamang balak mo. Hindi mo ko ipapahamak, Inang. Hindi kaya ng konsensya ko na hayaan ka, konsintihin kang gumawa ng masama sa ibang tao. Kapag pinahamak mo ko, madidisgrasya ka. Maaatim mong madisgrasya ako na sarili mong ina? Matupad lamang ang balak mong paghihiganti sa pamilya ni na Eva? Walang makakapigil sa balak kong paghihiganti. At makipaghiganti lamang ako, Inang. Madisgrasya na madidisgrasya. Kahit ikaw pa na sarili kong ina. Diyos ko. Kung hindi ko nakita mismo, hindi ako maniniwala. Totoo pala ang aswang. Totoo palang aswang ang nagsasabog ng lagim sa aming barangay. Ang may kagagawan sa biglaang pagkamatay ng ilang kabarangay ko. Na ang mga bangkay ay natagpo ang wakwak ang dibdib at nawawala mga laman loob. Hindi ko tuloy mapigilang hindi mailabas ang kinain ko kanina. Nakakasuka. Sobra na to. Nakakakilabot. Nakakapandiri ang eksenang nakikita ko. Buti na lang at hindi ako namalayan ng aswang. Pero kitang-kita ko sa kalayuan dito sa punong pinagtataguan ko. Ang ginagawa ng aswang na yun, paulit-ulit niyang sinasakmal sa dibdibang nakahandusay at dugo ang bangkay ni Sarento. At dinukot niya ng kanyang mga kamay ang mga laman loob ng bangkay. Di maaari ito. Aalis ako dito. Dahan-dahan akong patagong aalis dito sa likod ng puno. Hindi ako dapat maamoy ng aswang. Kailangan makalayo agad ako rito. Hindi maaari. Kapag namalayan ako ng aswang, siguradong bibiktimahin rin niya ako. Papatayin niya ako. Sasakmalin niya rin ang leg ko. Wawakwakin din niya ang dibdib ko. Dudukutin at lalamunin din niya ang mga laman loob ko. Siguradong papatayin din ako ng aswang na yan. Ano, Emilio? Patay na si Sarento? Oo, Eva. Patay na si Sarento. Pinatay siya ng aswang. Kaya nga humahangos akong dumating dito sa bahay kanina. At pagpasok ko rito, sinarado ko agad ang mga pinto at bintana. Paano? Paano ko nalaman pinatay ng aswang si Sarento? Oo. Ganito. Kanina pag-uwi ko, nakarinig ako ng parang mga putok ng baril. Oh. At nakita ko sa bukana ng gubat si Sarento. May hawak siya ng armalit sa tabi ng isang lalaking maitim at mabalahibo ang buong katawan. Yun ang aswang. Kaya mabilis ako nagtago sa likod ng puno. Ha? Ibig sabihin, totoo pala yung aswang? Oo, Eva. Kitang-kita ko na sakmalin ng aswang si Sarento sa leg. Sa dibdib. At nangingisay. Nag-aagaw buhay pa si Sarento. Dinukot na ng aswang ang mga laman loob niya. Grabe. Naku, mabuti naman nakauwi ka ng buhay, Emilio. Halos hindi na nga sumayad sa lupa ang mga pao sa pagtakbo palayo sa bukana ng gubat eh. Naku, Emilio, baka naman. Baka ano, Eva? Baka tayo na ang sumunod na maging biktima ng aswang. Kumusta, Ina? Okay na, Noel. Naibenta ko na ang lahat ng isdang itim na laman ng timba.
Kaya pala malayo-layo ka pa rito sa bahay. Nakangiti ka na. Naisip ko kasi, kapag nabiktima na mag-asawang Eva at Milyo, lalong maraming isdang itim ang maibibenta ko. Naghihintay lang naman ako ng utos mo. Mamayang gabi, kikilos na tayo, Noel. Sasama ka sa akin, Ina? Oo. Dahil gusto kong masaksihan mismo ng mga mata ko ang gagawin mong pagpatay sa ating mga kaaway. Kung ang mga taong may sandata, madali kong mabiktima, Ina. Lalong madali na mapatay ko ang mag-asawang Milyo at Eva. Ang pagkamatay ni Noel, lahat ng lamang loob nila, gagawin kong mga isdang itim. Milyo, malagim na gabi sa inyo ni Eva. Milyo, may persahang pumasok sa bahay natin. Ha? Sino ka? Ano kami ang dapat na itanong mo, Milyo? Dorang? Dahil may kasama ako. Tapos na ang maliligayang araw niyong mag-asawa. Ang lalaking maitim at nabalahibo ang buong katawan. Ang aswang! Tama ka, Milyo. Aswang nga ang kasama ko. Si Noel. Ang ampun kong aswang na papatay sa inyo. Ina! Patayin mo na ang mag-asawa, Noel. Patayin mo na sila! Oo, Ina. Uunahin kong patayin ang babae. Halika! Bitiwan mo ako, aswang! Aswang! Bitiwan mo ang kasama ko! Sakmalin mo ang leeg ng babae niya, Noel. Wakwakin mo na ang dibdib niya. Dukutin mo na ang mga lamang loob niya. Patayin mo na siya! Ha? Teka! Ang kanyang kanang braso! Oo, Ina. Susundin ko na ang utos mo. Papatayin ko na ang mag-asawang ito na sinabi mo ang naging dahilan ng pagkamatay ng asawa mo at nagpakulam sa atin. Kaya nagkaroon ng diferensya ang kaliwang paa mo at kaya ako naging aswang. Hindi totoo yan, aswang! Bawang kasinungalingan ang itinanim ni Dorang sa utak mo. Wala kaming ginawang masama ng asawa ko sa inyo. Disgrasyang napatay ko ang asawa ni Dorang dahil sa isa siyang aswang na nagtangkang mambiktima sa asawa ko. At hindi namin kayo pinakulam. Wag, aswang! Huwag mong patayin kami ng asawa ko. Huwag mo kaming patayin. Kami ang mga magulang mo, anak. Ano? Anong mga magulang ko kayo? Anong sinabi mo, Eva? Anak natin ang aswang na yan? Oh, Milyo! Anak natin siya! Hindi ko alam kung bakit naging maitim at mabalahibo ang buong katawan niya. Pero hindi ako maaaring magkamali dahil ang pulang balat sa kanan niyang braso ang palatandaan ko sa ating anak. Na dinukot nung sanggol pa lamang siya. Kung ganon, si Dorang ang dumukot sa anak natin at nilason niya ang isip nito para magalit sa atin ang sarili natin, anak. At para kasangkapanin niya sa paghihiganti niya sa atin. Ina, anong sinasabi nila? Huwag mong intindihin ang sinasabi nila, Noel. Sundin mo na ang utos ko. Patayin mo na sila. Pero nararamdaman ko na nagsasabi sila ng totoo. Kaya bibitawan ko na siya. Totoo man na sila ang tunay mong mga magulang. At dinukot lang kita sa kanila noong sanggol ka pa lamang. Sa akin mo utang, kaya ka nagkaroon ng kapangyarihan. Kung ganon, ikaw ang totoong may kagagawan, kaya nagkaroon ako ng abnormal na anyo.
Kaya ako naging aswang? Oo! Ako nga! Pero ako man ang may kagagawa ng lahat. Ginamit ko man ang kapangyarihan ko bilang mangkukulam para ka maging aswang. Wala kang magagawa kundi sundin ang utos ko. Kung ganon, hindi ang tunay na mga magulang ko ang dapat kong biktimahin. Ikaw, ina! Ikaw ang dapat kong patayin! Hindi mo ako maaaring kantiin, Noel. Inasahan ko na darating ang araw na matutuklasan mong hindi kita totoong pinagmamalasakitan. At kinasangkapan lamang kita sa pagsasabog ng lagim. Para kumita ako sa pamamagitan ng mga lamang loob na yung mga nagiging biktima ng ginagawa kong mga isda. At para ako makapaghiganti. Niloko mo ako! Manlilinlang! Pamamagitan ng kapangyarihan ko, walang sandata na maaaring makapamatay sa'yo. Pero kapag pinatay mo ako, mawawala na ng bisa ang kapangyarihan ko. Magagawa ka na rin patayin ng mga tao. Sinira mo ang anyo ko! Sinira mo ang buhay ko! Walang kailangang mamatay! Makapaghiganti lamang ako sa'yo! Napakasalbahay ng babae. Kung nalang yata yung babaeng pinatulog. Mga isda! Naging laman loob! Kailangan patayin natin si Aling Dora. Siya ang may kagagawa nito. Si Aling Dorang, patayin natin siya! Patayin natin! Patayin natin! Nang mapatay ko si Ina, nakaramdam ako ng panghihina. Hindi ko alam ang iisipin at gagawin ko. Kaya mabilis akong lumayo sa mga tunay kong magulang. At kaya napagawi ako rito sa itaas ng burol. Ayun o! Ayun yung lalaking maitim at mabalahibo ang katawan! Aswang! Ayun siya! Ayun! Puntahan natin! Patayin natin! Patayin natin yung aswang! May mga taong dumarating. At may mga dalang armas. Andito na siya! Halika! Takayin na natin! Emilio, ayon sa balita dito sa malalim na bahagi ng tabing dagat, sa ibaba ng burol nahulog ang aswang na pinagtulong-tulungan patay ng mga tao. Anak! Nahulog sa tubig ang aswang at hindi na siya natagpuan. At malamang, kinain na ng mga isda ang kanyang bangkay. Emilio, anak natin yung aswang na yun. Eva. Bakit? Emilio, bakit ka natigilan? Tingnan mo ang mga isda lumalangoy sa tubig. Ha? Mga itim. Saan? Mga isdang itim.